Muling manalangin bago tayo mag-aral ng salita ng Diyos. Hallelujah, O God. Lord, we welcome you, Holy Spirit. Patuloy na ikaw yung maging guro namin, ikaw yung maging teacher namin, Holy Spirit, sa gabi na to. Tulungan mo kami na maintindihan yung kalaliman, Panginoon, ng salita mo. Tulungan mo kami na maintindihan yung truth of the gospel, Panginoon. And help us, O God, na maging serious kami, O God, sa pagpipreach ng gospel. Maging serious kami sa pag-take ng salita mo, sa pag-take ng pag-ibig mo, Panginoon, sa aming buhay. Lord, samahan mo kami. Walang ibang ma-reveal, Panginoon, sa gabi na to, kundi yung kung gaano kakadakila, kung gaano kalaki yung pag-ibig mo para sa mundo, para sa sanlibutan na nagawa mong ibigay ang anak mo, Panginoon, para sa aming kaligtasan. Thank you, Lord Jesus. Ikaw po yung ma-exalt, O God, sa gabi na to. Samahan mo po kami. Ito po ang aming dalangin, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen. So you're so blessed kasi yun nga, nandito po kayo sa oras na to. And yun nga, meron po tayong bagong series. Diretso na po ako kasi medyo mahaba-haba yung pagbubulay-bulayan natin ngayon. One verse pero iikot tayo, babalikan natin ang pinagmulan ng Israel sa gabi na to. Ayan po. So una po, ang series po natin ngayon, the first spiritual law. So sino po ang naghahayo? Yan. Sino yung umaattend sa equipping ng mga nakaraan, di ba? Pag nag-share tayo ng gospel, di ba po ang ginagamit natin yung four spiritual laws. Tama po ba? So ngayon, dun lang, apat kasi siya. So nakafocus tayo dun sa first spiritual law. Sige nga po, konting review. Ano ba yung unang tuntunin or yung first spiritual law? You know, very good tong mga kabataan dito. Iniibig ka ng Diyos at siya ay may magandang plano para sa iyong buhay. So, tanungin ko nga po kayo, naniniwala ka ba na iniibig ka ng Diyos? Amen. Ayun, kung gaano kalakas yun, gaano ka naniniwala. Baka preach ka ng preach, iniibig ka ng Diyos. Ikaw naman, pag uwi mo sa bahay, Lord, mahal mo ba ako? Huwag tayong magduda ha. So, tayo dapat malinaw sa atin na iniibig tayo ng Diyos. And sabi doon, yung title po ng message natin ngayon, alam ko madami pong sub, si First Spiritual Law. So yung una po dito, we don't deserve it. Yung unang tuntunin, hindi natin deserve yon. Ulitin natin, ano yung unang tuntunin? Iniibig ka ng Diyos. Sabi, hindi natin yun deserve. So ngayong gabi po, malalaman natin bakit hindi natin deserve yung first spiritual law. So sabi po sa objective natin, pasundan na lang po ako, makita ng bawat isa ang kahalagahan ng unang tuntunin at ng pagbabahagi nito sa iba. So minsan kasi tayo, di ba po kapag kabisado na natin yung mga sinishare natin, parang minsan wala na sa loob mo lumalabas na lang sa bibig mo kasi memorize mo na. Parang rituals na lang siya. Pero ngayon makita natin gaano ba kahalaga yung bawat tuntunin na sinishare natin pag nagpo-4SL tayo. Lalo po yung unang tuntunin. Yun lang yung focus natin ngayon. So makita natin gaano kahalaga yung unang tuntunin and gaano kahalaga na malinaw natin na ma-share yon sa ibang tao. So clear po tayo sa objective natin. Yan yung dapat mangyari sa atin at the end of this message. So sabi dyan, may tanong, naranasan mo na bang maka-encounter na nagsisisihan kung sino talaga ang may kasalanan? Alam niyo yung face-to-face? Alam niyo po yun? Di ba, kabila, sa pula, sa puti, magsasabong sila. Sino ba talaga ang tama? Yung kabit o yung legal? Di ba ganon? O yung legal na asawa, masama ugali. Yung kabit, mabait. Sino yung tama doon? Nakakalito, tama. Di ba nakakarinig po kayo ng mga kwento ng, anong tawag doon? Mga kaso na parang ang complicated niya. Sino ba talaga yung masama? Sino ba talaga yung tama at mali? So, minsan sa life natin, madalas kahit tayo ano ba talaga? Sino ba ang tama at mali? Na-encounter nyo na po yun sa life nyo. Naka-experience kayo ng ganun. Kasi kami sa Sunday School, linggo-linggo po namin na-experience yan. Sino ang tama at mali? Sino ang unang nangurot at unang nangagaw ng laruan? Husgado po kami doon linggo-linggo, di ba? Ayan. So naranasan natin yon. So ang tanong, sino ang totoong tama at totoong mali? So mamaya masasagot po natin yan. And sabi po dyan sa key verse natin, Romans 3:22-23, sinama po natin yung verse 22 kasi may mahalagang information doon. So sabi dyan, the righteousness is given through faith in Jesus Christ to all who believe. Tama po ba? Sa pananampalataya natin kay Jesus,
naging righteous tayo. Amen? And so, hindi dahil sa works natin, kaya napatawad tayo. Pero, yung highlight po ng message natin, yung kasunod niyan, sabi, there is no difference between Jew and Gentile. And verse 23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Nasa-share niyo po ba tong verse na to kapag naghahayo kayo? So, wag po tayong malito ha. I-explain ko kasi ngayon, baka kasi may nalito, kasi nung una kong nireview to, nalito ako. First, spiritual law, di ba, dapat pag iniibig tayo ng Diyos, tapos John 3:16, ganyan. Pero, bakit kailangan natin daanan yung Romans 3:23, no? So, makikita natin po yan. So, daanan mo natin si Romans 3:22-23 para maintindihan natin why we don't deserve the first spiritual law. Clear po tayo? Sana nasusundan niyo ako kasi medyo nakukomplikaduhan ako sa message na to. Ayan, sabi dito, isa-isayin po natin, doon tayo sa part ng message. Letter A, so ano yung verse highlight ko dyan? No difference between Jew and Gentile. Walang pinagkaiba ang Hudyo at ang mga Hentil. So, maglalagay po kasi ako ng background information para dun sa mga bago natin na baby konti pa lang yung idea nila about sa mga Jews and Gentiles. So unahin ko yung Jews and Gentiles. So number 1, yung Jew or mga Hudyo. Sino ba sila? Lagi nyo binabanggit yung mga Hudyo na yan. Sino ba sila? So Jews are basically the Israelites and sila yung God's chosen people. So sa Bible, pag binasa nyo yan, makikita nyo na sila yung Israelites, yung lahi nila yung bayang pinili ng Diyos. Okay po tayo doon? So ibig sabihin, dun si Lord nag-create ng covenant sa kanila na kayo yung bayan ko, poprotektahan ko kayo, iingatan ko kayo, and so on. So yun po yung mga Hudyo or yung Jews. And then yung number 2, sino yung mga Gentile or Hentil sa Tagalog? Sabi dyan, anyone who isn't Jewish. Kapag hindi ka Jewish, ikaw ay Gentile. Are you a Gentile? Ayan. Sa Bible kasi, yun yung term na gamit. Kapag hindi ka Hudyo, ikaw ay Hentil. Meron yan kapag nakita nyo, meron siyang Hebrew and Greek word. Nakalimutan ko yung Hebrew and Greek word niya. Pero ang translation yun ay nation or people. Nation or people na hindi Hudyo. So tayo ay mga Hentil. So para makita nyo, lahat, pag nagbanggit ng Hentil sa Bible, kasama ka dun. Tayo ay mga Hentil. So number 3, sabi dyan, wala silang pinagkaiba. Sabi dyan, no difference. Bakit? Pareho-pareho tayong makakasalanan. Nagets nyo po? Yung Jews kasi, although sila yung bayan na pinili ng Diyos, sila ay nagkasala pa din sa harap ng Diyos. Patuloy silang sumusuway. So, dyan natin makikita yon. Sa letter B, tuloy-tuloy lang ako dyan, pasundan na lang po. So, ano yung background ng mga Hudyo? Doon muna tayo sa Hudyo para makita nyo bakit parehong walang makasalanan yung Hudyo at yung Hentil. Bakit walang pinagkaiba? So, number 1, background of the Jews. So, sabi dyan, God gave them law. Tapos makikita natin partly yung mga batas na binigay ng Diyos sa Exodus to show the world something important. So ano yung gusto niyang ipakita sa mundo? Sabi dyan, when people humbled themselves and followed God, they were blessed. So, para lang ma-summarize siya, pag binasa niyo po yung Old Testament, yung story ng mga Israelites, so binigyan sila ni Lord ng, ng laws. So yung pinakasikat doon yung 10 Commandments. Okay? Sino yung inutusan ni Lord na magsulat ng 10 Commandments sa bato? Bible quiz. Si Moses. Kara? Huwag ka magpapahuli. Ayan. So, sabi dyan, yun nga, so binigyan sila ng utos ni Lord and then, ano ibig sabihin nun? Doon sa story ng Israelites, kapag naging humble sila, sumunod sa Panginoon, tuloy-tuloy yung covenant. Tuloy-tuloy yung pagpapala at yung protection sa kanila ng Panginoon. Kaso, but when they insisted on ruling themselves and doing whatever they wanted, disaster came. Alam natin yung story ng Israelites, tama po? Pinalaya sila ng Diyos, pero anong gagawin nila? Gagawa sila ng golden calf, tapos sasamba sila doon. Kumbaga gumagawa sila ng ibang Diyos, nagtataksil sila sa totoong Diyos kay Yahweh. So ano nangyayari? Pinipili pa rin nilang magkasala. Alam niyo yung ang saya nun sila yung pinili ni Lord. Parang ang special, pero anong ginawa nila in the end? Magsisisi, magkakasala,
magsisisi, magkakasala, magdududa sa Diyos. And ano pa yung sabi dito? Sa number 2, background of the Jews pa din po tayo. Number 2, God gave them special promises. So yun yung sinasabi ko kanina, yung covenant to save them and reveal Himself to everyone. So ganun na nga nangyari sa Israel. Pinili sila ng Diyos, binigyan sila ng utos, ito yung dapat nyong gawin, pero sumuway sila. Patuloy silang sumusuway, ang Diyos, napakabuti. Nagplano siya ng kaligtasan para i-save yung bayan niya. So, babalik lang tayo ng konti sa Genesis. Sabi dyan, nangako siya kay Abraham. Sino po nakakakilala kay Father Abraham? Anong ginawa ni Abraham? Sino ang asawa ni Abraham? Ay, pasado na po sila sa Bible quiz. Ilan taon daw si Sarah? Bible quiz. Ayan. So si Abraham, nakita kasi ng Panginoon yung faith ni Abraham. So naging righteous siya sa mata ng Panginoon. And nangako siya na yung lahi ni Abraham ay talagang dadami, pagpapalain. Ano yung lahi niya? Ayun sabi dyan, I will make you into a great nation, I will bless you and I will make your name great. So kumbaga nangako si Abraham, ang Lord mula kay Abraham, na yung descendants talaga niya, pagpapalain. And yung kasunod dyan, isusudlong ko na po, God gave them special promise, yung Genesis 22:18, yung next verse. Ayan, ito wala. Ayan, sabi dyan, He also promised that salvation would come from Abraham's descendant. Nangako ang Diyos na yung lahi ni Abraham magiging great nation at yun na po yung Israel ngayon. Nasusundan niyo po ako. Ayan. So, yun na yung Israel ngayon. Kumbaga yung lahi ni Abraham na yung Israel. At dahil nga makasalanan sila ganyan, ang nangyari, nangako ang Panginoon na someday magpapadala siya ng tagapagligtas, salvation would come and manggagaling yung tagapagligtas sa lahi ni Abraham. At yun nga po, ayun yun, no, and in your seed, all the nations of the earth shall be blessed. Yung seed na yon, ang tinutukoy po ay si Jesus Christ. Ang nag-explain sa Bible kung sino yung seed na yon ay walang iba kundi si Apostle Paul. Sabi dyan, kinlarify niya yan sa Galatians 3:16. Sino yung seed na tinutukoy doon? Si Jesus Christ. So basically, nagkasala ang Israel, pero nangako pa rin ng Panginoon na may tagapagligtas na dadating through Abraham's descendants, and that's Jesus Christ. Nakuha po natin, makasalanan ang Israel. Nagre-rebelde sila lagi sa Diyos, pero ang Diyos nangako pa din ng tagapagligtas. Amen? So yun po yung makita natin, hindi perfect, hindi pinili ng Diyos yung bayan ng Israel dahil lagi silang perfect or favorite sila, sila din ay makasalanan. Sila din ay nagkasala. Fall short of the glory of God. Sabi dun sa key verse natin, Romans 3:23. And ngayon naman, yung mga hentil, ano naman sila? Bakit no difference? Makasalanan din, mas malala din to, isa din to sa malala. Ang mga hentil, nung unang panahon ng Old Testament and New Testament times, ano sila? Gentiles or outside of the covenant. Alam niyo yung masakit? Tayo ay hentil. Tama po ba? Hentil tayo. Labas tayo sa covenant or pangako ng Diyos. Nangako siya kay Abraham, pagpapalain ko yung nations nyo. Pero yung mga hentil, yung mga ninuno natin nung panahon na yon, walang promise pa para sa kanila. Alam niyo yung pakiramdam na ang sakit, hindi sila napili. Alam niyo, nagigets niyo po ba yung point? Parang, nung time na yun, nung wala pa si Jesus Christ, wala talaga tayo. Hopeless talaga tayo. Walang pag-asa para mapatawad tayo sa kasalanan natin. And yung number 2, sabi dyan, Gentiles followed pagan religions and custom. Bakit yung mga hentil, hindi sila nakapasok sa covenant ng Panginoon? Kasi mulat sa pool, walang nakita ang Panginoon na righteous sa kanila kagaya ni Abraham. Nagigets niyo po ba ako? Yan, sabi dyan, bakit yung hentil? Ganyan, masama kasi talaga sila. Ang pina-follow nila ay pagan religion. Ang pagan religion, kung ano-anong ritual yung ginagawa nila. Ano po yung nasa image? Ayan, sorry, maliit pala siya. So, nung nagsisearch ako ng image ng pagan rituals, nakita ko siya, tapos nung kinlik ko yung link and reference niya, yung sabi po dyan, nakita nyo merong taong papatayin, human sacrifice. Nagsasacrifice sila ng tao. And ano yung paki-flash po yung dito? Sabi dyan, illustration siya of ritualized human sacrifice in traditional Hawaiian culture. So, in the oldest times, no, sa Hawaiian culture, ginagawa nila yon, documented by French explorer
Yan, para lang makita nyo sa part ng history. Ginagawa nila yun before. Those are pagan practices. Talagang, kaya mo bang iala yung anak mo? Ano pa? Sige nga po, tingnan pa natin ano pa yung kasalanan ng mga Gentiles. Anong practice nila? Una, idol worship. So pag sinabi pong idol worship, anong ginagawa nila? Sumasamba sila sa Diyos, Diyosan. So naka-table lang po para pwede nyo siyang makuha kung gusto niya ng biblical reference. Hindi ko na po bubuklatin isa-isa. Ano pa? Ayun, child sacrifice. Bakit? Ano yung bakit makasalanan ng mga Hentil? Talagang nung time na yon, kaya nilang mag-child sacrifice. Papatayin talaga. No, isi-sacrifice sa Diyos Diyosan. Ano pa? Eto, nung sinearch ko siya, talagang kinilabutan ako, temple prostitution. Alam niyo yung ginagawa nila, they do sexual acts dun sa temple kasi feeling nila that's way of worshiping. For fertility, halimbawa gusto nilang mabuntis, ganyan. Ang gagawin nila para ma-please yung God, magsisex sila dun sa harap ng, sa may temple. Temple prostitution. And yung Deuteronomy 23:17, dinidiscourage niya yung temple prostitution. Grabe, blasphemy yun, no? Saka nakakita ng ganong klase ng worship. Diba? Gagawin mo yun, nilapastangan mo yung temple. Ano pa? Sorcery, mga witchcraft, ganyan. Ano pa? Yan, sexual immorality, drunkenness, yung orgies, parang ano yan, mga party, drunkard, mayroong ganong klase ng pag-worship. Pero to summarize that, before, ang mga Hentil sobrang makasalanan and up until now sa generation natin. Kailangan natin makita sa gabi na to na dahil ganun yung mga ninuno natin, hanggang ngayon may mga rituals and practices na nagagawa tayo na baka kasalanan sa Diyos. Bago lang tayo ma-born again, anong ginagawa? Food sacrifice kapag fiesta. Ba't sila naghahanda pag fiesta? Food sacrifice to idols. So pag nakiparty tayo doon, nagkakasala ka sa Diyos. And ano pa, hindi man tayo yung ganyan ngayon, pero bilang mga Kristiyano, alam mo yon, Kristiyano man or bago natin makilala si Lord, tayo ay makasalanan. Tama po ba? Pwede po bang sa oras na to, isipin mo bago ka maging Kristiyano, ano yung mga nagawa mong nakalapastangan sa Panginoon? Sige nga po, sige habang nagbubulay-bulay tayo. Dati, pwedeng sumasamba tayo din sa Diyos-Diyosan. Dati, pwedeng rebelde tayo sa mga magulang natin. Dati, pwedeng antigas-tigas ng puso natin, ayaw nating magpatawad. Dati, pwedeng puro wala ka ng pakialam sa pamilya mo, uuwi kang lasing. Pera mo, uubusin mo sa bisyo. Alam niyo yung ganong palasak na pamumuhay. Hindi man natin ginagawa yung kasalanan ng mga Gentiles noon na parang grabe talagang child sacrifice kasi may mga batas na ngayon to protect those people. Pero yung kasalanan ng generation natin ngayon, kahit social media, di ba? Yung mga napapanood mong mali dyan, kasalanan. Tama po ba? So lahat tayo nagkasala. Babalik tayo dun sa tanong natin kanina, sino yung tama, sino yung mali? Wala. Wala kahit isa. Wala kahit isa sa atin yung perfect. Wala kahit isa sa atin yung deserving ng love ng Diyos. Kasi lahat tayo palyado yung buhay natin. Lahat tayo, we seek after our own lives. Anong magpapasaya sa akin? Anong puro pera, nasa na si Lord? Diba? Puro relasyon, nasa na si Lord? Yung mga ganong way of life natin, yung pagiging selfish, kasalanan sa Diyos yun Inuuna natin yung sarili nating luho, yung mundo. Tapos nakakalimutan natin yung Diyos, pagre-rebelde yun sa Kanya So makita natin that we are all sinners. Pero hindi para po i-condemn tayo sa gabi na to. Para maliwanagan lang tayo that for all have sinned and fall short of the glory of God. Kaya ano po yung sabi dyan sa kasunod? In the end, there really isn't any difference. All are guilty. Pagharap po tayo, kung hindi namatay si Jesus Christ, pagharap natin sa Diyos Ama, lahat tayo guilty. Lahat tayo diretso sa impyerno. Ano pa? No one is innocent of doing evil. Lahat tayo at some point of our lives, nakakaisip talaga tayo ng mali, ng maruruming bagay, ng kasalanan, whether Jewish or
Gentile. And sabi dyan, yung part po, ayan, naka-flash na lang ulit, Romans 3:23, "For all have sinned and fall short of the glory of God, and because of that, that's the reason why we don't deserve the first spiritual law." Nagets nyo po, bakit ito yung topic natin ngayon? Sabi yung first spiritual law, we don't deserve that. Bakit? Because of Romans 3:23. Lahat tayo ay nagkasala sa mata ng Panginoon. Mula noon hanggang sa generation natin ngayon, lahat tayo makasalanan. Kung i-evaluate lang natin yung life natin, alam mo na hindi tayo perfect eh. Tama. Alam nyo, minsan lakas ng loob natin na magalit sa ibang tao. Akala mo perfecto yun. Hindi mo deserve yung pagmamahal ko, hindi mo deserve na patawarin kita kasi ganyan ka, ganito ka. Tama ba? Ganon tayo sa ibang tao. Maybe noon, di ba? Ganito kayo, mga kayo sa buhay ko. Pero kung magre-reflect ka, ikaw ba deserve mo ng love? Ikaw ba deserve mo ng forgiveness ng Diyos? So kailangan po natin makita yung bigat that we are all sinners and we don't deserve the love of God. Sa akin, yun yung nakita ko nung nire-review, Lord, di ko deserve magturo, di ko deserve tumayo sa harap. Kung di ka lang namatay sa krus, hindi namin deserve lahat ng yun. Grabe yung pag-ibig ng Diyos. Kaya ganun yung first spiritual law, iniibig, maging mabigat sa atin ngayon. Iniibig ka ng Diyos at may magandang plano siya sa'yo. Hindi basta-basta binabanggit yung iniibig ka eh. Kailangan makita na grabing love yun, yung kahit na makasalanan tayo, iniibig tayo ng Diyos. Kaya sabi ko sa inyo, hindi po kayo kinokondemn ng Diyos. Makasalanan ka, hentil ka. Hindi eh. Para lang makita natin, while we are still sinners, Christ died for us. And that's the greatest act of love. Ano pa po yung sabi dito? Ayan, so yung first spiritual law, iniibig ka ng Diyos, yung letter D po, siya may magandang plano sa buhay mo. Number 1, buhay sa lupa na may katagumpayan. So totoo lang, hindi naman natin deserve yung nagtatagumpay na life here on earth. Kaya nga si Adan at Eva pinalaya sa garden eh. Sinumpa, bago ka, Adan, di ba, parang paghihirapan mo. Bago ka makakain, pagpapawisan mo, Eva, mahihirapan ka sa panganganak. We don't deserve yung victorious life. Pero grabe si Lord, grabe yung pag-ibig niya. I-share ko sa iyo yung victory ko sa cross. Manampalataya ka lang sa akin. Hindi siya humingi ng kapalit na i-sacrifice mo, patayin mo rin yung sarili mo. Hindi eh. Faith mo lang yung hinihingi ni Lord. Maniwala ka lang na mahal ka niya. Number 2, buhay sa langit na walang hanggan. Lalo na yun. Di natin deserve yung wealth and riches of heaven because we are all sinners. Pero binigay pa rin yun ng Panginoon kasi mahal niya tayo. Amen? So bilang application na po tayo, share the first spiritual law clearly when we share the gospel. Una, nakita natin, I pray na nakita natin ngayong gabi yung grabing pag-ibig ng Diyos sa atin. Makasalanan tayo, hindi natin deserve yung pag-ibig niya, pero namatay pa rin siya sa krus kasi ganun ka-unconditional yung love niya. And anong magiging response mo? Iiyak ka lang ba? Hindi po. Ano yung gagawin natin? I-share natin yung 4 spiritual law na may ganung klase ng conviction. Clearly, maliwanag, na makita talaga nila, hindi mo deserve yun eh, pero binigay sa'yo. Number 1, share the first spiritual law clearly. Kapag, when we share the gospel, kapag nagko-conquest tayo. And then number 2, be grateful to the Lord by consolidating and holding core groups. Ano yung magiging response natin? Maging grateful. Lord, thank you. Yung grabing pagiging grateful na ano magiging response mo? Thank you, Lord. So ano magiging action ng thank you mo? Magko-consolidate ako, Lord. Magko-core group ako. I cannot contain this love, Lord. Ganun ko yung love mo na yun sa ibang tao. Kaya tayo mag-share ng gospel. Amen? Kasi grabe yung pag-ibig ng Diyos. Ulitin ko po, ayan, doon na tayo sa conclusion pala. Despite being sinners who don't deserve love, God showed us His love when He gave us His Son. In return, let's preach the gospel and be ambassadors of this great love. Amen? So, yun po, yung panghawakan natin. Di natin siya deserve, binigay pa din ng Diyos. In return, let us give our lives to the Lord and share this love sa ibang tao. Amen po? Amen. So, yun lang po yung end ng message natin.
Praise God. Wala na akong sasabihin. Naunawaan niyo po ba? Ako talaga Lord, sorry. Diba? Kung talagang naunawaan niyo po, no? We are sinners. Tayo po ay hindi karapat-dapat sa Diyos at sa lahat ng kanyang ibigay sa atin. Ano ba yung meaning ng salitang deserve? Siguro yun na lang yung ibibigyan kong diin. Pag sinabing hindi mo deserve ang isang bagay, ano ibig sabihin nun? Diba, pagka sasabihin mo, deserve kong mag-samgyup. Ba't mo nasabing deserve mo? Kasi naghirap ka, tama. Dahil napagod ka. Diba, deserve kong magbakasyon kasi hindi isang taon akong puro trabaho. Meron ka kasing ginawa na karapat-dapat dun sa isang magandang bagay na yon. Tama? Pero dun sa natutunan natin kanina, yung Jews, yung Gentiles, which is tayo, sa lahat ng ginawa nila, pati yung ginagawa natin ngayon, meron ba doon na masasabi mong deserve ko ang love ni Lord? Di ba may masasabi ka bang deserve ko yung grace ni Lord? Kung iisipin niyo po yung mga pinagagagawa natin, kung paano tayo nagre-rebelde sa Diyos, paano tayo nagmamarunong sa Kanya, wala talaga, tama ba? So kung tatanungin natin yung sarili natin nung tanong nila sa soberano, kamahal-mahal ba ako? Pangit ba ako? Hindi ba ako karapat-dapat? Oo. Ang sakit ng sagot, pero oo. Pangit ka. Pangit tayo. Bakit? Pinapangit tayo ng kasalanan. Ni hindi tayo karapat-dapat sa atensyon ng Diyos. Banal siya eh. Paano kanyang titingnan? Pinapangit tayo ng kasalanan. Hindi talaga tayo kamahal-mahal. Hindi para sa atin yung pagmamahal. Dahil sa mga ginagawa, sinasabi natin sa Diyos, kahit hanggang ngayon patuloy tayong nagkukulang sa Kanya. Tama ba? But God so loved the world. Hindi lang niya basta mahal ang mundo. Sobrang mahal niya tayo. Amen po? Diba kaya sana nakita niyo talaga yun, no? And yun yung mag-compel sa ating sabihin din yun sa ibang tao. Amen po? I-share din yun sa ibang tao para makita din nila yung totoo nating katatayuan. Yung totoo nating pangangailangan sa Diyos. At yung totoong gusto ng Diyos na ibigay sa kanila. At yun yung pagmamahal, yun yung tagumpay, yun yung eternal life na nasa first spiritual laws. Amen po? Amen ha? Sana next week, dahil naintindihan natin to, mag-aagawan na kayo sa mic. Kasi naghayo kayong lahat. Amen po? Kung talagang nakita natin na, Lord, grabe tong binigay mo sa akin, share ko to sa iba, sino dito nakatanggap ng ayuda? O hindi po yung election ha? Pero yung sa mga baha, di ba pag meron kang natanggap na di mo deserve, huy, pumunta ka dun, makakakuha ka din. Tama ba? Sana maging ganun din tayo sa gospel. Hindi natin siya kinikip. Mahal din ng Diyos yung ibang tao yung nasa labas. Amen po. Kung ano sila, kung ano yung gustong ibigay ng Diyos sa kanila, yun din yung gustong, yung gustong ibigay ng Diyos sa atin, yun din yung gustong ibigay ng Diyos sa kanila. Amen po. Ulitin natin, hindi tayo kamahal-mahal. Hindi para sa atin yung buhay na walang hanggan. Hindi para sa atin yung buhay na matagumpay. Hindi natin yung deserve lahat. Pero dahil mahal tayo ng Diyos, for God so loved the world, kasama tayo doon. Na-experience natin yung pagmamahal niya. Amen po? Sige po, pwede po tayong tumayong lahat. Sa lahat ng grateful, patuloy nating angkinin yung pag-ibig ng Diyos. Na-reveal lang sa akin yung kantang Amazing Love. Kasi napaka-amazing din nung kanta talaga na yon. Sabi doon, I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted. You were condemned. I pray na as we sing this song, makita natin kung paano tayong ni-rescue ng Diyos sa totoo nating kalalagayan. At kung paano ipinaranas siya sa atin yung pag-ibig kahit hindi tayo karapat-dapat. Sige po, patuloy tayong pumikit.
Sige po, welcome natin si Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father. Thank you, Holy Spirit, for your presence po sa gabing ito, Panginoon. Salamat na muli mong pinakita sa amin ng malinaw, O God, yung karatayuan namin sa iyong harapan, Panginoon. At salamat din kasi lalo mong pinapaunawa sa amin kung gaano kalawak, O God, yung pag-ibig mo sa amin, gaano kalaki, O Lord, ang biyaya mo sa amin, O God, na namatay ka sa krus para sa amin. Hallelujah. Lord, we worship you. Hallelujah. Sige po, awitin natin yung kantang ito. Because you were forsaken, Because you were forsaken, I'm accepted. and I am accepted. You were condemned, You were condemned, and I'm alive and well. Your spirit is within me, because you died and rose again. Minsan pa po, I'm forgiven. And I'm forgiven because you were forsaken. Thank you, Jesus. And I'm accepted. You were condemned. And I'm alive and well. Your spirit is within me because you died and rose again. Thank you, Lord. Amazing love. Amazing love, how can it be that you, my King, will die for me? Amazing love. Amazing love, I know it's true, and it's my joy to honor you. Amazing love. Sige po, let's worship the Lord. Amazing love. Hallelujah. Napaka-amazing po, kamangha-mangha ang iyong pag-ibig, Panginoon. That you, my King, will die for me. Oh, amazing love, I know it's true, And it's my joy to and honor it's you. my joy Yes, to Lord. honor you. Hallelujah. Amazing love. Sige po, let's worship the Lord. Amazing love, how can it be that you, my King, will die for me? Ah, amazing love, I know it's true, and it's my joy to honor you. In all I do. In all I do. Yes, O Lord. I honor you. Hallelujah. Sige po, sabay-sabay nating awitin, You are my King. You are my Sige po, ibigay natin ang buhay natin sa Diyos. I-enthrone natin siya bilang ating hari. Dahil Lord, sa pag-ibig mo sa amin, our lives is yours, O God. You Sige po. are my King. Let's surrender our lives to the Lord. Jesus, Jesus, be our King. Are my
that you, my King, will die for me. Thank you, Lord. Amazing love, I know it's true, and it's my joy to honor you. For the last time, amazing love. Amazing love, how can it be that you, my King, will die for me? Amazing love, I know it's true, and it's my joy to honor you. In all I do, In all I do, I honor in all I do, you. In all I do, I honor you. in all I do. In all I do, I honor you. Hallelujah, Lord. Panginoon, salamat po sa iyong kamanghamanghang pag-ibig sa amin, O God. Hindi talaga namin maunawaan, Panginoon, kung paano mo kami minamahal. Sa kabila ng nalalaman mo yung deep things of our heart, Panginoon. Sa kabila ng nasasaktan ka namin, sa kabila ng mga nangyari sa amin for the past, Panginoon. Hindi ka nagdalawang isip na mahalin kami, Panginoon. Ibigay ang buhay mo sa amin, O God. Salamat, O Diyos. Kaya, Panginoon, dalangin namin na yung pag-ibig na ito, yung amazing love na ito, Panginoon, yung mag-compel sa aming magbago. Hindi na balikan yung mga kasalanan na yun, O God, in Jesus' name. At mamuhay kami para sa iyo. Katulad ng sinabi sa awit, O Lord, that in all we do, O God, ikaw yung i-honor namin, hindi yung sarili naming desires, hindi yung sarili naming gusto, Panginoon, pero makapamuhay kami para sa iyo, O God. Gawin namin yung mga bagay na kalugod-lugod sa iyo, Panginoon. Kahit kumakain kami, nakikipagkwentuhan kami, nasa trabaho kami, nasa pag-aaral kami, Panginoon, nabubuhay kami para sa iyo. At dala-dala namin yung pag-ibig mo at nag-overflow po ito sa lahat ng tao na nakakasalamuhan namin, O God. Lord, give us that a life, Panginoon, yung ganong buhay in Jesus' name. And bigyan mo kami ng desire, Panginoon, na mabuhay ng ganon, O Lord. In Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa iyo pong patuloy na pagkukonsume sa amin ng pag-ibig mo, Lord. We cannot contain it. Your love is so big, so huge, O Lord. So vast, so wide, O God. Hallelujah. Thank you, Lord. And we pray, O God, na starting po sa gabing ito, talaga makapaghayo kami, Panginoon, na dala-dala namin yung katotohanan ng first spiritual laws, Panginoon, that even we don't deserve it, minahal mo kami. In Jesus' name. Hallelujah. Kaya patuloy kami na mamumuhay para sa iyo, Panginoon. Salamat, O Lord, pati po sa equipping namin tonight, Panginoon. Patuloy niyo po kaming samahan at gabayan. Thank you, Lord. Patuloy na maluwalhati ka sa buhay ng bawat isa sa amin. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, maaari po tayong maupo muna para po sa ating activity. Sige po. Ayan, okay. So, pili na po kayo ng, siguro yung mga katabi nyo na lang. Prayer partner nyo po, tigda-dalawa lang. Pati po sa mga nasa online, pwede po kayong mag-join. Tapos, I believe na sa oras na to, may nire-reveal po si Lord ng mga names sa inyo na tingin nyo po ay dapat na nilang marinig yung four spiritual law. So ngayon, di ba usually yung conquest prayer natin, makinig na. Madalas yung conquest prayer natin, wala siyang specific name. So ngayon po, lalagyan natin siya ng name. Pagpe-pray nyo talaga yung tao na yan na makakilala sa Panginoon. So kayo pong dalawa, yung partner nyo po. Nagets nyo po ba? So yung pagpe-pray po natin, hindi lang yung conquest prayer natin, pero specifically, about sa natutunan natin kanina, specifically dun sa mga tao na yan. Amen po? Okay, sige po. Doon sa mga nasa online din po, pwede nyo po yung gawin. Kung mag-isa lang po kayo, pwede nyo pong pag-pray mag-isa. Yung tao po na naiisip ninyo.
So mag-specify kayo kahit isa, dalawa, tatlo, or ilan man. Sige po, group X na po tayo. Ano po yun? Pwede pong sabay mag-pray, pwedeng tigisa. Ayan. Specific prayer po, specific prayer. God bless po sa mga nasa online. See you po sa ating water baptism and bonding. Tama ba ako sa Saturday na yon? See you po!